Mapagpalang araw po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaksyon dito po sa mag-amang galing pa ng Leyte po. Ito po ay ipaalala ko lang po mga kapatid sa ating mga kababayan, sa mga followers ni Daddy Frankie na hindi po na kakaalam about po kay Daddy Frankie na ito nga pong mag-ama galing pa sa ibang lugar na pumunta lang para umingi ng tulong. Dito natin ipapasok po ang lahat ng mga nanggigipit kay Daddy Frankie. Na instead, na dyan sa lugar ninyo, yung mga taga DSWD na lalapitan ng itong mag-ama, pumunta pa ng Pangasinan po para po humingi ng tulong kay Daddy Frankie. Ayan mga kapatid, bago tayo magsimula, ipinaalala ko lang po, ito ay sa reels ni Daddy Frankie na kinuha ko para maalala nyo po kung ano po ang nagagawa ni Daddy Frankie sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ito po. Ng Pangasinan, kay Daddy Frankie lang. Ano bang gusto nyong ihilingin kay Daddy Frankie? Sana po mapag-untangan ko. Paano yan tayo? Hindi po ako doktor. Anong pwede kong gawin? Anong gagawin ng doktor dyan? Bakit hindi niya ibigay? Siguro pag-aaralan niya kasi siyempre nagtataka rin siya dalawang months. Sabi niya sa 1 milyon, sa 1 milyon katao, Isa lang meron. meron. Hindi raw po nila kaya. Hindi kaya sa Hospital nila. ng Sa amin ang operasyon dahil Leyte. opo, dahil dalawa po ang matris, yung isa po barado, tapos po, isa lang po ang kidney. Ayan mga kapatid, iyan pong mag-ama na yan, galing pa sa ibang lugar, sa Leyte po, para lang ipagamot yung kanyang anak. Alam niyo po mga kapatid, siguro ito ay followers nga ni Daddy Frankie, pumunta pa sila ng Pangasinan para umingi ng tulong dahil wala na silang pera na para ipagamot ang kanyang ang kanyang anak na si Rochelle. Nakakalungkot po at hindi ko po akalain na sa layo ng Leyte sa Pangasinan, bakit kay Daddy Frankie pa humingi ng tulong. Dito po mga kapatid, maraming sangay ang gobyerno sa mga taga DSW pinapwedeng lapitan. Bakit ang isang Daddy Frankie ang linalapitan nila? Dahil alam natin po mga kapatid na si Daddy Frankie, anuman po lumapit, kung sino man po ang lumalapit sa kanya, yung magagawa niya pong tulong ay ibinibigay niya. Kagaya po nito na mag-amang ito na si Rochelle at Eduardo ang pangalan po nila. Pero sino po ang linapitan nila? 'Di ba? Ang Daddy Frankie. Bakit hindi po sa mga sangay ng gobyerno lumapit? Anong mayroon kay Daddy Frankie? Bakit si Daddy Frankie po ang kanilang nalalapitan? At ituloy natin po mga kapatid. Kumusta ang buhay, Rochelle? Hindi naman po. Ha? Gusto ko po mag-aral pero nalubog lang po kami sa utang. Matayo yung balahibo ko mga kababayan, mga kabarangay. Sana loobin ng Panginoon na makatulong tayo sa pamilyang ito, kaya kay Rochelle. Napakagandang dalaga, may pangarap, pero sadyang sinubok ng panahon. No, Rochelle? Mag-pray ka lang. Good morning po, Daddy Frankie. Hello po. Kumusta po kayo? Sila po? Okay. Bali, Daddy Frankie, Sila po.
Ayan po mga kapatid, ay sana po panoorin natin yan sa vlog ni Daddy Frankie. Dahil iyan po ay isa sa mga natulungan ni Daddy Frankie na from Leyte na pumunta po sa Pangasinan. Alam ko po yan na natulungan po yan ni Daddy Frankie na dinala po sa PGH. Ito po yung gusto ko sa inyong ipamulat mga kapatid. Ano? Bakit sa dami-daming sangay ng gobyerno na pwedeng ingian ng tulong, bakit kay Daddy Frankie po? Anong mayroon po kay Daddy Frankie? Dahil isang taong matulungin. Sa ngayon po, nakakalungkot nga ang pangyayari dahil ang isang Daddy Frankie sa ngayon po ay dinadaanan ang hindi dapat pagdaanan. Ano po? Ngayon po mga kapatid, nakakalungkot po kung bakit mayroong taong nanggigipit sa kagaya po ni Daddy Frankie na tumutulong. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, instead na magtulong-tulong na lang para sa ating mga kababayan, bakit kailangan pong manggipit? Ano? At nakakalungkot yung mga bagay na dapat tayong mismong mamamayang Pilipino ang magtulungan. Bakit mayroon taong gusto talagang gipitin ang taong tumutulong? 'Di ba? Marami diyan po mga kapatid. Bakit hindi niyo pagtuunan ng pansin? 'Di ba? Kung sino pa po yung mga nakaupo sa gobyerno, sila pa po yung nanggigipit dito sa taong tumutulong. At saka alam niyo po mga kapatid, ito pong mag-ama from Leyte, pumunta kay Daddy Frankie. At si Daddy Frankie, alam kong tinulungan po yan ni Daddy Frankie. At siguro iyon yung binigyan ng komodisyon, yung dinala sa Makati para lang po yung mayroon silang tawag doon, malapit doon sa PGH po na pag-uwi-uwian niya na pinagagamot po itong si Rochelle. 'Di ba po? 'Di ba nakakalungkot yung taong kung sino pa yung tumutulong, siya pa po ang manggigipit. Pakinggan po natin muli ito si Daddy Frankie. Yung kanyang Napapagod sa trabaho ko kahit po yan. Gaya nito, kagabi umuwi kami alas 10. Tapos alas 6 gising na ako. Nag-market pa ako ng alas 2. Pero ngayon medyo saktan ako. Sama-sama kayo naiyak ako kasi yun nga po, yung usapan namin ni Ate Laika na ayaw niyang mawalan ng tatay kasi nawala na yung nanay niya. mahirap. Nag-connect pa sa akin na nakaraan lang nawala yung nanay ko and then ganito rin yung ginawa ko sa tatay ko. Kinulture ko para umaba pa ang buhay niya. Kaya sana loobin ng Panginoon na maging maayos din ang health ni Tatay Rudolph para sa kanyang mga anak, para kay Ate Dangdang. Yun lang, nalulungkot lang ako kasi may letters na naman na natanggap ang Team Daddy Frankie. Although gumagawa rin ako ng paraan, nag-aas ako ng help para mapagpatuloy natin yung ating pagtulong. Kasi yung iniisip ko dito mga kababayan, kung hindi natin tulungan si Ate Dangdang, Kuya Oliver, lahat ng mga beneficiaries natin, paano na sila? Ayan mga kapatid, isa sa mga pinaglalaban ko po. Ang hirap po. Tayo po ay tumutulong lang. Kung bakit po sila pa ang ginigipit.
Napakasakit po isipin na sarili natin bansa, sila po ang manggigipit sa ating mamamayang Pilipino. Nan gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa natin kung bakit may ganoon. Kaya po itong mag-amang ito, rineaksyonan ko. From Leyte hanggang Pangasinan, nakarating sila para humingi ng tulong kay Daddy Frankie. Alam ko po yan, tinulungan po yan ni Daddy Frankie. Kung hindi man yan po na vlog, pero alam ko po yan na tinulungan nila. Totoo po yan. Nakakasakit ng damdamin, hindi ko alam maipaliwanag kung anong mayroon po talaga sa gobyerno natin. Maraming mga kurakot dyan, bakit hindi yun ang pagtuunan ng pansin? Bakit si Daddy Frankie? Alam niyo po mga kapatid, yung hindi po nakakaalam, yung may mga YouTube po yan, bago po yan ibigay ang revenue, nakaltasan na po yan ng tax. Dahil ako po, napakaliit po ng sinasahod ko sa YouTube. Nung nakaraan na mga taon, 30% po ang nakakaltas ng tax sa akin. Ginawaan ko ng paraan na para mapababa yung tax, 8% na lang po. 'Di ba? Nakakalungkot na normal na kumikita sa YouTube. Kaya nga charity vlogger. Yung pagcha-charity nila, si Daddy Frankie lang ang nakita ko na pag ibinablog ka, ibinabalik sa'yo. Kung naiisip nyo po si Ate Nida, huwag kang mag-alala, huwag kang magtatanim ng utang na loob dahil sa pagbablog ko, sa pagbibidyo ko sa'yo, ay yung kinikita ko doon, yun ang pinagagawa natin ng bahay. At yung mga sponsor naman, nagbibigay, ipinaaabot po yan. Sinasabing galing ka ganito. Di ba? Bakit si Daddy Frankie ang ginigipit? Anong mayroon? Di ba po? Sino ang nasa likuran ng lahat ng to? Di ba? Marami dyan, mga YouTuber. Bakit si Daddy Frankie lang? Dahil nakitaan ninyo na marami ang buhay, may negosyo. Palagay ko naman si Daddy Frankie, ang negosyo niya ay may tax yan po. Normal. Pero yung taong tumutulong at gigipitin ninyo, ay hindi na po tama yun. Dahil alam ko po ang charity, yung pagtulong, yung kinikita mo sa pagtulong, wala po yan, tax. Hindi po yan, accounted po yan. Dahil charity po yan. Nakikipagtulungan sa gobyerno. Na kahit walang hinihinging kapalit. Dapat nyo nga ang kagaya ni Daddy Frankie, papurian nyo, bigyan nyong parangal. Dahil iyan po ay tunay na tumutulong sa ating mga kababayan. Di ba po mga kapatid? Bakit po kailangan natin gipitin? Tulungan nyo kung ano ang dapat gawin ni Daddy Frankie para marami silang matutulungan ang team nila. Dahil kita naman natin kung paano po tumulong ang isang Daddy Frankie. Di ba po? Wala na kayong iisipin pa. Dapat papurian, parangalan ang isang Daddy Frankie at ang team nila. Na iyan, kung tutuusin, nakakatulong yan sa inyo na hindi na kayo pwedeng gambalain pa ni sino man. Di ba? Marami dyan palaboy-laboy sa kalsada, mga kabataan. Bakit hindi nyo yun ang pagtuunan ng pansin? Bakit lagi yung taong tumutulong, iyon ang pinagtutuunan nyo ng pansin? Bakit ano?
para pagkakitaan nyo rin? Dahil yung mga palaboy-laboy niyan, gagastusan nyo. At yung taong nandyan na tumutulong na hindi na nga kayo inaabala pa, pero siya pa ang gigipitin nyo. Di na ba kayo naawa? Di na ba kayo naawa sa mga beneficiary, sa mga taong nasa lansangan? Mga tao din po yan na nasasaktan, mga kapatid. Sana kilos-kilos naman po, mga kapatid, nasa mga sangay ng gobyerno. Tulong-tulong tayo, mga kapatid. Iangat, ibangon ang ating bansa. Pero anong nangyayari? Instead po na ang bansa natin umunlad, ang mga kababayan natin na maihangon sa kahirapan, pero lalong lumulubog. Dahil po, ang mga nakaupo sa gobyerno, sila po yung paldo-paldo. Sila po ang nabubuhay ng maranya. Pero yung mga taong bayan na mga mahihirap lalo pong naghihirap. 'Di ba? Iyon po ang katotohanan po sa ating bansa. 'Di ba? Kaya po nakatatakot po ang mga naririto na sa ibang bansa, kagaya ko. Ang hirap po ng kalagayan natin sa Pilipinas, lalong-lalo na pagdating po sa medical. Ma-hospital ka, kailangan po may dala kang pera, kung hindi ka papansinin. Mamamatay ka po na dilat ang mata dyan sa Pilipinas kung wala ka pong kakayahan magbayad ng hospital, magpagamot. Naranasan ko po yun. Naranasan ko po dyan sa Pilipinas ang magdala ng pasyente. Totoo po. Bukod tangi na pagbalik ko na nauwi sa bahay, pamasahe lang po. Yun ang naranasan ko. Dahil dadalin mo sa ospital, yung ospital na yun, lahat ng resita ipabibili sa iyo sa labas. Anong klaseng ospital ang mayroon tayo na walang gamot? 'Di ba? Yun ang nakakalungkot po diyan sa atin. Na dadaling ka sa ospital, kung sa private man, kailangan talaga may pera ka. Yun ang labanan diyan sa atin. Daling ka man sa government, lahat ng resita yan ipabibili sa labas. Dahil wala sila. 'Di ba? Yun ang nakakalungkot po. Yun ang kinaibahan po ng Italia at Pilipinas. Hindi ko po ikinukumpara. Ang laking bagay po talaga. Lahat ng mga gamot dito, mga maintenance namin, may resita. Ticket lang ang babayaran namin. Kahit gaano kamahal ng mga gamot namin dito. Lalo na po sa mga diabetic, kagaya ko. Halos libre po. Medical, family doctor, libre po yan. Kung daling ka man sa ospital dito po, libre po yan. Makakalabas ka na wala kang stress na babayaran. Kaya nakakalungkot po. Ang katulad po ni Rochelle at ni Tatay Eduardo, na galing Leyte to Pangasinan dahil lang humingi ng tulong kay Daddy Frankie. Hanggang dito na lang mga kapatid, at ito po ay na-reaction ko, ay pinaalala ko lang itong mag-amang si Rochelle at Eduardo na from Leyte hanggang Pangasinan po, yung paghingi niyan po ng tulong. Maraming mahihingian po mga kapatid na sangay sa gobyerno, like DSWD, pero Daddy Frankie po ang linapitan. Daddy Frankie po ang ginigipit ngayon. 'Di ba? Kaya mga kapatid, gising-gising tayo
Pakiramdaman ninyo 2028. Pakiramdaman nyo kung sino po yung taong tumutulong. Huwag nyo pong ipagbili ang inyong dangal, mga kapatid. Respeto natin ang mga sarili natin, mga kapatid. Isipin nyo lang ang kapakanan ng Pilipinas. Huwag basta tayong paniniwala sa anumang sigaw ng mga pangako nila. Hanggang dito na lang mga kapatid, maraming salamat po yung taos-pusong nagsusuporta po kay Daddy Frankie at naniniwala. Ako po sa inyo ay nagpapasalamat ng lubos dahil alam ko po ang isang Daddy Frankie at ang kanyang team at Aling Rochelle po, si Mami Rochelle, suportahan po natin, ipaglaban natin, ipagsigawan natin ang katarungan. Mabuhay po si Daddy Frankie at ang kanyang team. Yung hindi pa po nakasubscribe kay Malo de los Santos, please subscribe po Malo de los Santos po. At ako po, asahan nyo. Lahat po na revenue ko ay itutulong po natin dito. Please support po at mabuhay kayong mga viewers na patuloy po na nagmamahal sa amin po. Thank you so much. Pagpalain po kayo ng may kapal. Bye-bye! We love you so much!